Hello po, magandang araw at ako ay narito na naman sa inyo upang may pag-usapan tayo uli ang part 2, ang series 2 ng Fountain of Life, no? At yan po ay marami naman po ang nakapakinig at nakapanood at yan po ay series at may part 2 po. So, muli po akong mangungulit sa inyo at pag-usapan natin. By the way, mag-subscribe po kayo habang nagpapahinga kayo, kung nahahabaan kayo, hinto nyo po muna at ituloy nyo na lang kung kailan kayo may time. Or habang nagpapahinga kayo, habang natutulog kayo, pakinggan nyo po. Dahil napakaganda at marami tayong maisisiwalat at maihahayag, maisishare sa inyo ng mga kaalaman ukol sa salita ng Diyos. Dahil kahit papano po, ang salita ng tao ay hindi natin dapat pag-ukulan dahil nagbabago ang tao. Nagbabago lahat sa kanila, subalit ang Diyos hindi nagbabago kahapon, ngayon, magkailanman. Yan po ay si Jesus. So, marami po kayong matututunan sa channel na ito na makakatulong sa buhay-buhay natin. Pangkaraniwang talakayan sa pangkaraniwang tao. Hindi ito pinapatakbo ng anumang institusyon, anumang relihiyon. Tayo ay free sa lahat ng bagay at lahat ay kaya nating talakayin ng naayon sa salita ng Diyos. At hindi tayo kailangan na magpail sa ilalim ng anumang institusyon, anumang relihiyon. Sapagkat ito ay malaya sa anumang relihiyon, ay inimbitahan ko po kayo makinig. Lahat po tayo magrespetuhan, lahat po tayo ay maging magkaibigan at maging isa na kaloob ng Diyos ang pagkakaisa natin dahil kailangan ng tao ang maraming manggagawa upang ang sangsinukob, upang ang Pilipinas lalong-lalo na ay maligtas sa anumang mga panganib na mga patibong ng mga dyablo. So magtulong-tulong po tayo, iba't ibang relihiyon, magtulong-tulong tayo sa papapalaganap ng salita ng Diyos, sa pagpapataas ng moral ascendancy natin at para na rin pagpalain ng Pilipinas. So, pangkaraniwang talakayan po ito sa pangkaraniwang tao. Ito ay nasusustain lamang ng masaganang habag at biyaya ng Diyos ang channel na ito. So, yung series 1 ng Fountain of Life natin po, ito ay part 2 po at pag-usapan po natin na nakita natin na kung nanood kayo or nakinig ng Fountain of Life Series 1, hindi naman ginawang mahirap ng Diyos ang mga bawat bagay. Kasi kung pahihirapan niya pa ang mga tao, hirap na nga ang buhay ng mga tao sa mundong ito. At ang pakikinig pa ba naman ng salita ng Diyos ay kailangan pa natin silang pahirapan? Hindi na siguro po. Kailangan lang po ay simplihan na lang natin. At kasi sabi nga ni Jesus, siya ang magpapagaan. Lumapit kayo sa akin at ako'y may mababang loob at magiging magaan ang inyong kalooban. So, sabi niya po yun. At napag-aralan po natin yun sa mga nakaraang video. Actually, yung sinabi ko naman ay hindi exact na sinabi doon sa Bible verse, pero parang ganun ang patutunguhan. So, lagi tayong tumingin sa salita ng Diyos at makikita natin si Jesus. Si Jesus na nagde-describe sa kanyang sarili. Hindi lamang sa katotohanan, kundi sa daan at sa ating buhay. Lalong-lalo na. So, nung nakaraang video nga ng Fountain of Life Series 1 ay napag-aralan natin yung John chapter 4. Ngayon, pupunta na lang tayo doon sa John chapter 4 verse 13 na tayo magsimula. Parang review na lang to. So, anong sabi nga ni Jesus doon sa babae na nakausap niya, na Samaritana? So, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y mauuhaw habang nagihigib yung babae, no? Sabi ni Jesus, ngunit ang sino mang umiinom ng tubig na bibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw. Kailanman ang tubig ay ibibigay ko ay nagiging batis sa loob niya. Ang ganda po, di ba? Nagiging batis sa loob niya. Yung tubig na iniinom natin sa Panginoon. No? Ang tubig na ibibigay ay magibating sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. So,
Sa verse 23 po, dinugsungan niya, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, sabi niya, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. No? Yan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Tapos, sa verse 24, sinabi niya, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siya sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yan nga po nakapaloob ang pinag-aralan natin nung video 1 ng series na ito, na Fountain of Life. Ngayon po, ulitin ko po, dito, sa Galatia 5:19, nandito po yung mga bunga. No? Narito po yung mga bunga ng pagsamba natin sa Panginoon. Sa Galatia, sinasabi nga dito na sa Galatia 5:19, merong mga gawa ng laman at hinambing niya at sinabi niya rin yung gawa ng bunga ng Espiritu Santo. So merong bunga din ang laman natin. Yan ay bunga ng mundong ito. Bunga ng pamumuhay natin sa mundo. Marami tayong makukuhang bunga dito, sa totoo lang, na hindi kalugod-lugod at hindi kasiya-siya sa Panginoon. So, nararapat lamang na meron tayong discernment o tinatawag na talino or keen of mind para malaman natin ano ba yung bunga ng mga laman at ano yung bunga ng Espiritu. So, sa Galatia 5 verse 19, 23, actually po, inulit ko na lang to. Sabi doon, hindi maikakaila or hindi maitatanggi ang mga gawa ng laman, nakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, marami tayo niyan, pag-aaway-away, napakarami niyan, kahit sa loob ng pamilya, pagsiselos, pagkagalit, at kasakiman. Naku, napakarami po tayo niyan, sa totoo lang. Kasakiman, greediness. Ito po. Mahirap na lang pong magsalita. Pagkakampi-kampi, sabi niya pa, at pagkakabaha-bahagi. Pagkainggit, naku, napakarami po niyan. Pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ulitin ko po, muli ko kayong binabalaan. Warning. Babala, asawa ni Babalu. Joke lang po. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Maliwanag po sa salita ng Diyos. So, ingatan po natin ano yung bunga ng mga pinag-iikutan natin ng buhay. Saan ba umiikot ang buhay natin? Ano ba ang binubunga nito sa ating buhay? Yan ba ay kasakiman? Pagkakagalit, pag-aaway-away, pagsamba sa Diyos-Diyosan, you worshiping other than God na gumawa sa'yo, pero ang wino-worship mo naman ay gawa ng tao rin dito sa mundo, no? Kaya sabi, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi ng kaharian ng Diyos. Pagkakagalit, pagsiselos, napakarami po niyan sa atin. Baka nagiging bunga na po sa inyo yan. Tingnan nyo po at examine nyo po ang inyong sarili. Sinabi niya naman po, dinugsungan niya, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ito yung pinakahari sa bunga. Ito yung pinaka sa mga bunga. No? At dito iikot ang series 3 natin. Dito sa series 2, eto muna. So, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Yun nga po, yung mga nabanggit natin ng una. At kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo. Huwag nating galitin ng isa't isa.
at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. So, amen po. Pagpalain po pagkabasa ng Panginoon. So, kailangan po natin magkaroon ng pagbabago sa buhay. Namamatay po ang sinasabi po na gawa ng laman sa atin. Excuse me. At mapalitan ito ng mga bunga ng Espiritu ng Diyos. No? At maliwanag naman po, simplihan na lang natin po mga bagay-bagay para maunawaan po ang mas pangkaraniwang tao. So sa John chapter 12 o 1:12 verse 20, sinasabi ganito, may ilang Gregong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap, Ginoo, nais po naming makita si Jesus. Nakikipopulар na kasi si Jesus no? Popular na kasi siya. Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres at magkasama silang nagsabi nito kay Jesus. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. So yan po ay patungkol sa pagkamatay ni Jesus. At nakita nyo naman po ang Kristiyano'y lumaganap, namunga ang kanyang pagkamatay. Siya po'y isang butong tinanim upang mamunga ang Kristyanismo sa buong mundo. At makikita naman po natin ang kagandahan ng pagiging Kristiyano. Nakikita po natin na yun nga lang Christmas kahit iba-iba ang debate dyan tungkol sa petsa ng kapanganakan ni Jesus. Subalit nakikita nyo po ang pinapakita ng Pasko, ang pagbibigayan, ang kagandahan ng paligid, ang mga iba't ibang ilaw, no? At ginawa na lang ng mga komersyo Ginawa lang ng negosyo ng mga ibang tao. Pero sa totoo lang, makikita natin sa Pasko, na yung spirit of giving, spirit of family togetherness. No? Nakikita natin ang kabutihan ng Panginoon. Ngayon, man has to start with something and then develop it. And only God can do that and call forth the creation. So, ang Diyos po, hindi po yan magsisimula sa isang bagay kasi siya po ang simula. Maaaring wala siyang pinagkunan ng simula sapagkat siya mismo ang simula. Siya ang may gawa ng lahat ng bagay sa mundong ito. No? At subalit ang tao ay magsisimula pero may panggagalingan ang simulang yun. At yun, dapat ang simulang yun ay sa Panginoon. Sa Diyos na lumikha ng mga bagay. Sa Diyos na lumikha sa iyo, sa akin, at sa kanila. Amen po ba? So, palagi mo po nating isuko sa Panginoon ang gawa ng mga laman. Kasi hindi pwedeng dyan tayo magsimula sapagkat yan po, ang gawa ng mga laman ay gawa ng mga kagagawan sa mundong ito. Ang binanggit ko po na mga nauna nga kanina, gawa ng sistema ng mundong ito. So, kapag sinuko natin sa Panginoon, tutulungan niya tayo ng Espiritu ng Diyos. Mamatay ang mga yan at may bagong binhi na sisibol sa atin although hindi biglaan. Yan po ay sa pang-araw-araw na pamumuhay natin sa pagsamba at parangalan ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. At ang mga bunga ng Espiritu ay madidevelop sa atin. Ang Holy Spirit na ma-develop ang mga bunga ng Espiritu ay gustong-gusto ng Santong Espiritu na ma-develop ang mga bungang ito sa atin. Biglaan man,
kahit po unti-unti, tutulungan po ng Espiritu ang katawan, puso at isip natin na mamatay po ang gawa ng laman. Kapag nagpatuloy po tayo sa pagsamba sa Diyos at matutong makitungo at magmahal sa kapwa. Dahil yan po ang tunay na worship. Yan po ang tunay na pagsamba at pararangal sa Panginoon. Pagbibigay ng karangalan sa Panginoon. Minsan, mga gawa pa rin kasi natin, ang gagawin natin kung hindi natin madidevelop ang sinasabing mga bunga ng Espiritu. Kapag nagpatuloy tayong sumamba, na kahit hindi natin nalalaman, sumasamba na pala ang puso't isip natin sa sistema ng mundong ito, makikita po natin, may magmamanifest, may makikita sa inyo, lalong-lalo na ang mga tao ng mga bunga na gawa ng laman. Kaya ano sabi? Ang pag-aaralan po natin, ang pinaka-main verse natin ngayon ay John chapter 15. Ito po ang main verse natin. Itong video 2 ng Fountain of Life at susunod na video, video 3, series 2 this and series 3 susunod para hindi po masyadong mahaba. So, sa John chapter 15 or 1:15, ano sinabi? Si Jesus ang nagsasalita dito. At sinasabi niya ito sa mga disciple niya. At kayo po ay mga disipulo ni Jesus. Kayo po, lalo na kayo ay nagsasamba sa church. Pumunta kayo sa church, kayo po ay nag-disciple din. Or kayo ay dinidisipulo. Subalit kailangan nyo rin malaman ito. So, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Alam mo po, kung isipin niyo po, sa logic ng tao, pag binawasan mo, wala na, bawas na. Pero ito po, may pinuputol siya sa mga sanga. Kaya po para dumami at mamunga pa ng sagana. Yan po yung tinatawag na pruning sa halaman, di ba? Pag nagtitrim tayo ng mga tree, mga halaman, shrub, mga bushes, by cutting away dead or overgrown branches or stems, yung mga sobrang mga stems, mga branch ng puno, especially para mag-increase yung fruitfulness at yung growth ng halaman na yun. At ganun din po ang tao, pinuprune tayo ng Diyos, tinitrim tayo ng Diyos. Pruning ang tawag doon. So, may sinabi si Jesus sa Lucas chapter 13, yun po ay ang talinghaga ng puno ng igos. Anong sinabi ni Jesus? May isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubusan. Minsan tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na at nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon, sabi ng tagapag-alaga. Huhukayin ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. So nakita po natin sa kwentong ito, talinghaga ng Panginoon, Jesus, ay tinutulungan po tayo ni Jesus na mamunga. Kung di man tayo namumunga, sabi dito ay sa 3 taon na siyang pumaparito, ay hindi pa rin namumunga, tinutulungan pa rin tayo ng Espiritu. Siya ang puno natin na magsusustain sa atin para mamunga. At mababasa po natin yan sa John chapter 15, yung main verse nga po natin. At mas namumunga pa tayo ng sagana at nade-develop kapag patuloy po tayong sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Unti-unti po nating natututo na ang mga bagay na ito sa pagsamba at pagmamahal sa Diyos at pakikitungo at pagmamahal sa kapwa. Ang tamang pagsamba sa Diyos na lumikha sa atin. Tandaan po natin yan.
Ang pagsayaw, ang pagkanta sa Diyos ay isa lamang ways ng pagsamba sa Panginoon. Subalit ang totoong pagsamba ay yung paghain natin ng katawan na banal at na namumunga ng Espiritu, na natututong sumamba sa pagmamahal sa Espiritu, mga bunga ng Espiritu, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal at pakikitungo sa kapwa. So nalinis na kayo, sabi sa verse 3 ng John chapter 15. Nalinis na kayo, sabi ni Jesus, sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Yung pagsamba po natin sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan, na sinabi nga po natin sa part 1 ng video natin, na si Jesus ang katotohanan at ang mga sinasabi niya. So, ano sabi niya? Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Sabi niya sa chapter 3. Habang sinasapamuhay po kasi natin ang mga salitang sinasabi ni Jesus sa Biblia, na yun ay katotohanan ng ating buhay, naililinis na tayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi niya habang sinasapamuhay po natin ang sinasabi niya. So, sa verse 4, ano po ang sinasabi ng John chapter 15? Sinasabi ni Jesus, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ng sangang ang sangang hindi nananatili sa mga puno kagaya nitong nasa likod ko. Hindi mamumunga yan kung ang sanga ay nahulog at hindi nananatili sa puno. So, ang Diyos po ay ganon. Tayo po ay mga sanga, mamumunga lang tayo kapag nananatili tayo sa Kanya bilang ating puno. No? Nade-develop po ang mga bunga ng Espiritu sa atin, biglaan man o unti-unti, kapag nananatili tayo kay Jesus. Anong sabi po uli? Dugsungan natin sa verse 5 naman, yung John chapter 15, ako ang puno ng ubas. Yan, nasa likod ko. Kayo ang mga sanga. Yan, nasa likod ko. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Di ba? Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ano sinabi niya rin sa verse 6? Ang hindi nananatili sa akin ay gaya ng sanga, ay tinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sagana, ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Totoo ang impyerno po. Maraming kwento si Jesus dyan sa impyerno yan. So nakikita natin dito sa verse 5 and verse 6 na ang sanga ng puno, kapag natanggal po sa puno na kinakabitan niya, gaya nga po niyan nasa likod ko, nahuhulog sa lupa, natutuyo niya ang mga dahon yan. Pati nabubulok na rin kung may bungang kasamang nahulog. At hindi na mabubuhay pa. Nabubulok na yung bunga. So mahirap po kasi kapag umikot ang buhay natin sa mga bagay sa sanlibutang ito. Dahil ang magiging bunga niyan ay bunga ng gawa ng laman. Tandaan po natin yan. Bunga ng gawa ng laman. Ang sistema ng mundong ito palaging uuwi sa bunga na gawa ng laman. Iba po ang madedevelop sa atin at yan po ay gawa nga ng mga laman. Gaya nung binasa nating verse nung una sa Galatia. Kailangan pong mamatay ang gawa ng laman. So sa Mateo chapter 7, ano sabi ni Jesus? Verse 16 hanggang verse 20. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno, at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno.
Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. So, ingat po sa mga nagyayaya sa inyo sa church. Kasi hindi po yan lahat tunay. No? Yan po ay may mga sakit din. Pati naman tayo, lahat naman tayo makasalanan. Subalit, checkin nyo po ang mga bunga ng espiritu nila. Maraming magagalit sa aking mga pastor, even mga pari siguro sa sinasabi kong ito. Pero sa totoo lang, ako po ilang church na po na born again, Catholic, nakita ko na po, marami pong loopholes talaga. Pero, wala naman pong ibang mapupuntang ang tao kundi sa church para matuto rin ng mga bagay-bagay. Kasi ang mga tao po ay may sakit at kailangan gamutin. At kung ang totoong Jesus ang itinatayo at tinataas ng simbahan ninyo, ang church na yan, dapat ang bunga nyo po ay bunga ng Espiritu. Kapag hindi po kayo nagbubunga ng Espiritu, tandaan nyo po kung anong church yan. Mag-isip-isip po tayo. So, maaring akalang natin ay nasasamba o napaparangalan natin ang Diyos, pero magtataka tayo. Mahirap. Magtataka tayo. Minsan, bakit parang walang nade-develop na bunga ng Espiritu sa akin? Tatanungin mo sa sarili mo. No? Ano po ba ang pinagkukunan ng inyong inspirasyon? Saan po ba umiikot ang buhay? Maaaring sumasabay ka sa sistema ng mundong ito. No? Maaaring ang church nyo rin ay sumasabay sa sistema ng mundong ito. So, maaaring mabuti lang kung ang pagsabay ng church ninyo sa sistema ng mundong ito ay papunta ang direksyon sa totoong pagsamba sa Espiritu at katotohanan kay Jesus. Saan nyo po malalaman kapag nakikita nyo na po ang bunga sa inyong mga sarili, ang bunga ng Espiritu. Subalit, sumimba man kayo, pumunta man kayo sa church o hindi, or nananalangin kayo personally sa Panginoon, minsan bakit magtataka kayo? Bakit parang walang nade-develop na bunga ng Espiritu sa akin? Tatanungin nyo sa sarili niyan, wala yatang bunga ng Espiritu na nade-develop sa akin. Lagi akong magagalitin. Lagi akong nagsiselos. Lagi akong naiinggit. No? Lagi akong parang nasasakim sa isang mga bagay, sa pera, sa kung ano man. Bakit ito mga bunga sa atin? Tingnan nyo po, ano ang iniikutan ng iyong mundo? Doon maaring nanggagaling ang bunga na gawa ng laman. Kaya wala yung bunga ng Espiritu, hindi na didevelop sa atin. Sa Hosea chapter 14, Hosea 14, 1:4, Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan, sabi ng Diyos, Ama. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, excuse me, at mula sa akin ang iyong mga bunga. So kung hindi bunga ng Espiritu at bunga ng gawa ng laman ang nanatili sa inyo, hindi po yan galing sa Panginoon. Galing po yan sa sistema ng mundong ito. No? At yan po ang binubunga sa inyo. At napag-usapan na po natin ang Diyos-Diyosan na yan sa nakaraan nating video, no? Kung saan umiikot ang buhay mo na hindi kasama ang Diyos. At yan, tiyak, mayroong bunga na gawa ng mga laman. Totoo po yan. Totoo po yan sa nangyayari sa mundong ito. So, ilang taon na po akong Kristiyano. Nakikita ko po ang lahat ng bagay. Ultimong mga nagsisimba o hindi nagsisimba.
Minsan ka, mas mabait pa yung mga hindi nagsisimba kaysa doon sa mga nagsisimba. No? Kasi sa bunga, minsan palasimba tayo pero ang sistema pa rin ng mundo ang ginagalawan natin. Ang sistema pa rin ng mundo ang iniikutan natin. It's hard. No hard feelings. Pero sinasabi ko lang po yung totoo. Ako po ay sa Diyos, hindi sa kung ano-anong institusyon. Ang Diyos lamang tinataas ko sa channel na ito, sa ministry na ito. So magalit na sa akin ng magagalit. Subalit kapag hindi kayo namumunga at nadidevelop ang bunga ng Espiritu at ang namumunga sa inyo ay gawa ng laman, i-check nyo po kung ano ang mga iniikutan, pinag-iikutan nyo ng buhay nyo. Negosyo, ano ba? Hindi naman maging masama magnegosyo. At yan po ay kasama sa pamumuhay din natin sa mundong ito. Subalit kapag wala na ang Diyos dyan, ay hirap na. Maaaring kahit nasa church ka, marami akong nakikita na nandun pa rin ang bunga na gawa ng laman. Sa totoo lang, hindi po ako nagsisinungaling dito. Maaari nating i-deny o itanggi para ma-justify natin ang Diyos-Diyosan na umiikot sa buhay natin. Kasi minsan talaga hindi na natin namamalayan o napapansin yan sa patuloy na pag-iikot ng buhay natin. Pero alam na alam ng Diyos kung saan umiikot ang puso at isipan natin. Iba po ang madidevelop sa atin at yan po ay gawa ng mga laman natin gaya nung binasa nating verse ng Galatia. Unawain, sabi sa verse 9 ng Hosea. By the way, nakalagay dito Ephraim. Alam po, ang pagpapala ng Israel, pagpapala na rin po natin. Gawa po ni Abraham, kung mababasa nyo po yan. Yan po ay another topic natin. So, sa verse 9, ito po yung sinabi sa Hosea chapter 14. No? Na unawain ng matalinaw mga bagay na ito at dapat mabatid ng mga marunong, matuwid na ang mga kaparaanan ni Yahweh at ang mabubuti doon lumakalakad, ngunit nadarapa ang mga masuwayin. Basahin ko po ulit. Unawain ng matalino mga bagay na ito at dapat mabatid ng mga marunong, matuwid ang mga kaparaanan ni Yahweh at ang mabubuti doon lumalakad, ngunit nadarapa ang mga masuwayin. Kaya nga po, sabi ko kanina na palagi po nating isuko sa Panginoon ang gawa ng mga laman natin. At tutulungan tayo ng Espiritu ng Diyos, Holy Spirit, na mag-develop. Mamatay ang mga gawa ng laman na yun at mabuhay, may sumibol na bago. At yan ay ang mga bunga ng Espiritu. Ingatan po natin ang direksyon ng puso at isip natin. Maaaring yan ay papunta sa sistema ng mundong ito ang magbubunga sa iyo na gawa ng laman na sinasabi. Kasi baka mag-iba pa ang bunga. Yun po ang mga bagay-bagay na ginawa ng mundong ito. Sa halip na ang direksyon ay gumawa ng mundong ito. Iba po yung ginawa ng mundong ito at iba po yung gumawa ng mundong ito. Maraming sistema ang ginawa ng mundo dito sa mundo na umiikot sa mga buhay natin. Na kapag hindi tayo maging mapagbantay, ang mga puso't isip natin ay matatangay. Kaya nararapat lamang na i-direksyon natin, i-guide natin, madireksyon tayo, hingi natin sa Santong Espiritu na i-guide tayo doon patungo sa gumawa ng mundong ito, sa gumawa sa atin, no other than ang Panginoong Hesus, ang Diyos na may gawa ng lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito. Kasi maaari pong ganito ang mga bunga. Bakit napapansin nyo? Yun nga, yung una, Diyos-Diyosan, no? Bakit parang walang nadidevelop na bunga ng Espiritu sa atin? Yung pangalawa, ito, yung nagpaparumi sa tao, yung sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 15. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Pag sinabi ni Jesus na pakinggan, seriously speaking, dapat makinig ka. Dapat makinig tayo. Pakinggan ninyo at unawain. Hindi lang pakinggan, kundi unawain. Kasi iba po yung nakikinig, iba po yung inuunawa habang nakikinig.
Ang laki po ng kaibahan. Unawain, sabi ni Jesus. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga Pariseyo sa sinabi ninyo? Kasi maanghang yung mga salita ni Jesus sa mga Pariseyo. Sumagot si Jesus, tinanong siya, hindi niyo po baka nasaktan yung mga Pariseyo sa sinabi niya? Ang bawat halamang hindi tinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin, sabi ni Jesus. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. At sinabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag nga po ninyo ang talinghagang ito. Ano sinabi ni Jesus? Pati ba kayo'y wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay dinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain nang hindi muna naguhugas ng kamay. Yan po ay yung pinuna kasi si Jesus na bakit ang mga disipulo mo at ikaw ay kumakain nang hindi naguhugas ng kamay, at yan po ang sagot ni Jesus. So nakitaan po natin yung mga bunga, sinabi ni Jesus. Kaya makikita natin, saan po ba umiikot ang unang-una kapag nakikita nyo, iba yung nadidevelop sa yung bunga at yun ay gawa ng mga laman. I-check nyo po ang heart nyo at isip ninyo, saan ang gagaling yun? Bakit nandun sa inyong pag-iisip ng nanggagaling na masamang kaisipan? Pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, paninirang puri. Nagpaparumi yan sa paningin ng Diyos. Saan ba nanggagaling? I-check po natin sarili natin. Ba't na ganun ang mga nagiging bunga? Maring ang buhay natin ay umiikot sa isang Diyos-Diyosan na kahit i-deny natin nga sa sarili natin, ay nagiging Diyos-Diyosan na natin sila. Hindi yan po ay hindi lang rebulto, kundi ang sistema ng mundong ito na nagiging Diyos-Diyosan nyo. Pwedeng maging negosyo yan. Pwedeng yan ay trabaho, hindi natin masabi. Pero hindi po masama ang mga bagay na yan. Lamang, sinasabi ko lang na hindi po natin yun ang dapat sambahin, kundi ang Diyos. Diyan dapat umikot ang buhay natin. Sapagkat kung saan, sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6, verse 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. So ang kayamanan mo ay negosyo na lang ng negosyo, trabaho ka na lang ng trabaho, yun pala, hindi mo na mamalayan yung direksyon ng puso mo, ganun na rin, umiikot na doon. Tingnan mo rin, nasasamba mo pa ba ang Panginoon? Napaparangalan mo pa ba ang Panginoon? Tingnan nyo ang mga bunga natin, tingnan nyo ang mga bunga nyo. Madali lang po checkin kung ang tao ay nasa Diyos o nasa sistema ng mundong ito. So ano po ba ang pinagyayaman natin sa mundong ito? Na sinasabi ni Jesus na naroon din ang kanyang puso. Maaring doon umiikot ang buhay natin. Ulitin ko po yung Matthew chapter 15, verse 18. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso, iyan ang nagpaparumi sa tao. Maaring yan ang lumabas sa bibig mo, yung mga bunga na yan. Lumalabas sa bibig mo. Yung bunga ng sistema ng mundong ito na naging Diyos-Diyosan mo na sa buhay mo. Bakit po? Nangyari na po rin po sa akin yan . Kaya ngayon po, chinecheck ko na yung sarili ko kung saan ang direksyon ng puso at isip ko. Baka mamaya may nade-develop na naman na bunga na gawa ng laman. So sa James chapter 3 or sa Santiago 3 sa Tagalog, ito naman yung isa pang nakakapagpabagal. No? Sinabi na nga ni Jesus kung ano ang laman ng puso, di ba? Ang gagaling ang masamang kaisipan, yan ang paparumi sa tao sa paningin ng Diyos. No?
So, kung anong laman ng puso, maaaring ito mangyari sa inyo. Yung dila po, bantayan po natin. Dila. Yung ating dila. Sa verse 9, sinabi ni James, chapter 3, ang dila. Sinabi niya ito. Napakahaba nung description niya about dila. Pero simulan na natin sa verse 9. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama sa langit. At ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sakit po, di ba? Totoo po yan, di ba? Minsan sa akin, nangyayari din yan. Minsan nilalait ko na pala yung kapwa ko. Pero worship ako ng worship. Lord, thank you. Maraming salamat. Dakila ka. You're awesome God. You're awesome God. Pero maya-maya, di ko alam, nalalait ko rin pala yung kapwa ko. Di po ba napaka-plastic po natin? Di pa po ba hindi po tayo tunay? So sa iisang bibig nang gagaling, sabi sa verse 10, sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at pandalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Sabi sa verse 11, hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Ito po ay yung pagbulwak na naman ng batis na sinasabi ng Panginoon sa John chapter 14. Iba po ba ang bumubulwak dyan sa inyo? Bumubulwak po ba dyan ay galit, panlalait, paninirang puri? Checkin po natin ang sarili natin. Mga kapatid, sabi sa verse 12, hindi makakapamunga. Sabi po, hindi makakapamunga. Sabi po, ng ulibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. Excuse me po. At lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. So ingatan po natin ang bumubulwak sa puso natin. Dapat po ang bumubulwak dyan ay yung batis na sinasabi ng Panginoon sa John chapter 14. Sinasabi niya sa babae, no? Kung iinom ka ng tubig ko, ang tubig na manggagaling sa akin ay manggagaling. Hindi ka na mauuhaw at yan ay parang batis na bubulwak sa iyong puso. So, hindi namumuga ng balimbing. Parang ganito lang sinabi dyan eh. Hindi namumunga ng balimbing ang puno ng ubas. O kaya naman ubas ang puno ng balimbing. So, mga balimbing po, hindi lang po sa politika, kandidato, mga balimbing kung sinong malakas na partido, balimbing. No? Pati pala sa pamumunga natin. Huwag po tayong balimbing. Hindi po dapat ganon. Sa Diyos dapat bumubukal. Hindi dapat bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. So, ang bumubukal sa atin ay sinabi ng Panginoon na tubig na ininom natin sa Kanya. Hindi po nangyayari ang sinasabi ni Jesus sa atin sa 1 chapter 4. Ulitin ko po, verse 14. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Kaya po Fountain of Life ang pamagat ng series nating ito, The Fountain of Life. No? Buhay na walang hanggan. Buhay natin dito at buhay na walang hanggan. Kaya ingat po tayo sa mga sinasabi natin sa kapwa natin. Maaaring kanta tayo ng kanta at dasal tayo ng dasal at sayaw tayo ng sayaw sa Panginoon. Subalit, hindi naman, basura naman kung magsalita tayo sa kapwa natin. And even yung mga kabataan sa kanilang mga magulang, pero panay pa rin ang simba nila. Pagdating sa bahay, bait-baitan lang pala sa church. Huwag po tayong ganun. Hindi po tayo tunay. Sayang ang oras.
alam natin na hindi makakalugod at hindi makakapagpasaya yan sa Panginoon. So gawin natin na huwag tayong manlait ng kapwa, mga magulang natin o sino mang mga mahal natin sa buhay o mga kapitbahay natin. Ingat po tayo sa mga sinasabi natin sa kapwa. Napakalaking partisipasyon ng dila sa pakikitungo sa ating kapwa. Hindi natin maluloko, hindi natin mamanipulate. You cannot manipulate God. Napupurihin mo siya every Sunday, magsasayaw ka sa kanya at kakantahan mo siya. Subalit ang pakikitungo mo sa tao, ang pakikitungo mo sa iyong mga magulang, ang pakikitungo mo sa iyong mga kapatid, ang pakikitungo mo sa iyong mga kapitbahay, ang pakikitungo mo sa mga kasama mong kalarawan ng Diyos ay panlalait ang nagiging bunga sa iyo, sa kanila. Sabi nga po uli, you cannot treat people like garbage and worship God at the same time. Tandaan po natin yan. No? Even mga pastor, tandaan po natin yan. Kasi may kilala rin ako po ang pastor na kung manlait ng kapwa, ay ganun-ganun na lang. Subalit panay ang pagsamba sa Diyos. No? Subalit napakaraming mababait na pastor akong nakilala. Even pari pa nga, na naikwento ko pa nga sa inyo. At even dito, may pastora dito sa Las Piñas. Grabe, sobrang bait. Hindi ka iiwanan sa gitna ng iyong mga problema sa buhay. No? Napakaraming mababait. Pero ingat po tayo. Dahil may mga pastor din po na doble cara, balimbing. No? Mahirap po. So, sa bunga nakikilala. Mati-check natin sila sa bunga. So, ano sabi ni Jesus sa Matthew chapter 12 verse 33 hanggang 37? Sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Lahi ng mga ulupong, sa mga ulupong pala tawag ng Panginoong Hesus sa kanila. Paano kayo makakapagsabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Yun nga po kasi dahil yung mga bunga ng gawa ng laman, yun ang mga kasamaan ng kanyang puso, yung mga masasamang tao. Kaya tandaan ninyo, sabi sa verse 36, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Kaya ingat po tayo sa paninirang puri, panlalait ng kapwa, pananagutan po natin yan. Pawawalang salaka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Si Jesus po ang nagsabi niyan. So hindi ko po sinasabi ito. Ako po hanggat maaari maging mabait ako sa inyo. Subalit ang sinasabi ng Biblia ay mauwi tayo sa katotohanan ng buhay. Balik po tayo sa verse ng John chapter 15 verse 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita. By the way, yan nga po pala yung Diyos-Diyosa natin na iniikutan sa mundong ito, nagawa ng sistema ng mundong ito, at yung laman ng puso at isipan natin na sinasabi ni Jesus, at dito sa chapter 12, yung ating dila at yung sinasabi ni James, yung dila nga natin, ingatan po natin yung tatlong bagay na yan. Diyan po umiikot ang mga bunga gawa ng laman. At susunod na po yung mga katawan natin. At kapag nasadlak po tayo dyan at natrap na tayo at napatibong na tayo, hahanap-hanapin na yan ang katawang lamang lupa natin. Ingat, ingat, ingat po tayo. So, kaya bakit hiwalay pa tayo kay Kristo? Sabi niya nga, kung nananatili kayo sa aking mga salita, yung mga katotohanan ng kanyang salita, hingin ninyo anumang nais ninyo at matutupad yon para sa inyo. Oh, may pangako pa. Piruin mo yun. Nangako pa si Jesus. Hingin ninyo anuman nais ninyo. At siyempre yun naman ay yung kalooban niya. Hindi naman magbibigay ang Panginoon ng makakasama din sa iyo. Baka
baka mamaya iba na ang mangyari sa'yo pag binigay sa'yo ng Panginoon ang lahat ng gusto mo. Hindi na mamunga ng espiritu, mamunga na ng gawa ng laman. Sobrang kaperahan, sobrang kayamanan, hindi po na. Eh di sana po walang mayaman na nagpapakamatay kung masaya kapag maraming pera. Sana po walang mga mayamang nadidepress. Ang daming kaya mayayaman nadidepress, mga may pera. May mga nagpapakamatay, hindi natin masabi. Yung hihingi tayo sa Kanya, matutupad ang hinihiling natin para sa atin. Napakaganda po, di po ba? Sa verse 8, John chapter 15, tuloy po natin, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayo'y kayo'y magiging mga alagad ko. So, nanumunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu. Napaparangalan, in other words, nasasamba natin ng tama ang Diyos kapag namumunga tayo. Kung tayo ay masaganang nagbubunga. Ayan po sabi ni Jesus sa verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Kaya nga talagang dapat na talagang ma-develop ang mga bunga ng Espiritu. Kasi ito po ang tamang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. No? Pagsamba natin sa Diyos na tunay na maparangalan siya. Alam niyo po, habang sinasamba natin sa Panginoon, ang Panginoon, sabi nga sa Isaiah chapter 25 verse 1 sa English po sinabi, Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness, you have done wonderful things. Things planned long ago. Mga kapatid, may kaakibat pong pagpapala. Kaya kapag tayo po ay namumunga habang sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. At yan po ang pag-uusapan natin sa susunod na video natin, yung Fountain of Life Series 3. Maraming salamat po. Hanggang dito po lamang video 2 at ang susunod po ay yung video 3 na Fountain of Life. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe. Maraming salamat po sa napag-usapan natin. At Jesus loves you. God bless you all. Maraming salamat.